Walang may gustong mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang ano yun. Ha? What, I mean, you know, why will anyone want to do that? Tinawanan lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paratang ng religious leader na si Apollo Quiboloy na nakikipagtulungan umano siya sa gobyerno ng Estados Unidos upang maipapatay ito. Natanong tungkol dito ang Pangulo bago tumulak papuntang Australia para sa isang state visit. Pinayuhan na lamang ni Pangulong Marcos si Quiboloy na humarap sa mga pagdinig ng Kongreso at sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, isabihin, pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumip, mapapakontempt siya. O, tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Sa ganitong paraan, ayon sa Pangulo, magkakaroon ng patas na pagtrato at malilinawan ang mga isyong kinakaharap ni Quiboloy. We're trying to be fair here in allowing him an opportunity and forum to make his case. So I think we should take advantage of it. Dinidinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang ukol sa mga alegasyon ng human trafficking, sexual abuse at violence laban kay Quiboloy at sa grupo nito. Samantala, ang komite sa Kamara ay mayroon namang investigasyon sa Quiboloy-led Sunshine Media Network International o SMNI ukol sa umano'y paglabag ng TV station sa prangkisa nito. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.